Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Alam niyo, medyo malungkot tong topic na ito, no? Pero, I'm pretty sure this is what's on many people's minds, no? Hay nako, ang sakit mang bitawan ng mga salitang to. Pero, I think it's really the reality. 2025, I think, is going to be the year, no? Is looking like it's going to be a year of refusals, no? Refusals pertaining to, applications that will allow temporary residents to stay here in Canada. And, eventually, kung ang goal nyo ay maging permanent resident, pati yun, mukhang hindi mo na matutupad sa ngayon. Hopefully, sa ngayon lang, Ang saklap no? Ba't ko naisip to? Sige, umpisahan ko na. Baka sabihin nyo, wala rin akong basihan dito. But, this graphics or info card was uploaded by IRCC in its social media page. So, napaisip lang talaga din ako. At meron na rin ako kasi mga nakikita mga ganitong komento sa ilang mga RCIC, mga immigration consultants. Follow ko on social media, no? Na parang parami talaga ang mga nade-deny, mga extension halimbawa ng work permit, etc. So ito nga, in-upload ito sa IRCC social media accounts. I think just yesterday nga lang to, no? Hindi natin tatakil yung lahat. Hindi ko ma-highlight ano ba yan. Pero nakikita nyo yung nasa pinakagitna, no? Yung up by 63%. Yan po ay ang increase in rate of refusals for all temporary resident applications in November 2024. Ang taas, 63% ang rate of refusal. Pero pangkalahatan yan, guys, all temporary resident applications. Sa November 2024 yan, kumpara, November lang yun, guys, Pero sa kabuuan ng 2023, guys, 38% ang rate of refusal. Ang naisip ko nung nakita ko to, talagang totoo nga siguro yung nababasa kong ilang mga conversations amongst RCICs na talagang wala It's what's coming, refusals here and there. I'm not saying na lahat made-deny, kung ano man po ang ina-applyan ninyo. Pero with all the policy changes limiting the number of temporary foreign workers, PR slots, I think that's the obvious, inevitable outcome of everything. Ang pangit no? Parang negative kasing sabihin. Sabihin parang nakakawala ka naman ng pag-asa, ano ba yan? Nako, please, no? Hindi po ganun. It's just something that I think has to be said. Real talk, kumbaga. Tsaka, ako pa, hindi naman po ako yung tipong nega na tao. In fact, I have multiple episodes talking about, what temporary residents can do if you feel na baka mawalan kayo ng status dahil dito sa paghihigpit ng Canada. Ang dami kong episodes tungkol dyan, Kapag may kausap akong mga RCIC talaga, yung mga consultants, they would give you options. Ito pwede mong gawin from this type of permit. You can shift to this one. Kung magtatrabaho ko pa lang, ito kukunin mong mga work para mas mataas ang chance mo to be able to stay. Mga ganun ba? Kaya I'm not saying this para mawalan kayo ng pag-asa. Ano lang talaga ito? Again, it's just real talk. It's the reality of what's happening here. Di ko alam, masusurpresa pa ba kayo? Diba nga, late last year, nag-umpisa mag-announce ng mga pagbabawas, di ba? Ng planong pagbabawas ng mga temporary immigrants dito sa Canada. Ay nako, di ba nga, sabi ko, kung ito, November 2024, biglang tumaas yung figures ng rate of refusal, lalo pa ngayong 2025, dahil ang dami magte-take effect this year. Halimbawa na lang, itong latest adjustments nila sa rules for spousal open work permits. Kung sino na lang ang mga foreign workers na papagbibigyan ng work permit ang kanilang mga asawa. Pili na lang po ito. Pili na lang.
Marami na pong mga reports tungkol dyan. Links have been, posted, uploaded on the Canadian government's website. Please look it up. But I will give you a glimpse of one. I will show you one report talking about this. So, walang problema kung ang trabaho mo ay nasa tier 0 and 1. Matataas na posisyon po yan, managerial up. Meron pong exceptions for those who are in tier 2 and 3. Okay, specific job titles po talaga ha. At ayan na nga, ito yung isang report lang ito ha, sa mga exempted. In short, kung ito po ang mga trabaho ninyo, pwede nyo pa rin pong makasama ang inyong mga asawa dito sa Canada. Alam mo, syempre, most of these are professions in the healthcare sector and skilled trades. Okay? Yung mga exempted sa tier 2 and 3. Ang una kong hinahanap dito, yung mga related sa food service industry. Bakit yun ang hinahanap ko? Dahil, di naman po sikreto na marami po sa mga temporary foreign workers sa mga Pilipino rin, marami rin pong nasa sector na yan. Yung iba, naging supervisors na, nagsimula sa pagiging food counter attendant, hanggang naging restaurant manager, mga ganyan. Parang hindi ko wala akong nakikita dito na gano'n. In short, isa rin po itong sektor na maaring merong mga asawang mapapauwi. Okay? Mga asawang mapapauwi. Not to mention, sana itong mismong mga main applicants, itong mga temporary foreign workers, na-extend man lang, ang kanilang mga work permits because there also have been limitations now sa mga kontrata ng mga TFW. Naku, ilan na po ang nakakarating sa aking mga kwento ng mga hindi na po na-extend ng mga work permit ng mga kababayan natin. At ngayon, hindi nila alam naghaharap sila rather ng paraan. Ano ang pwede gawin? Baka pwede lumipat sa ibang probinsya, magsubok ng ibang trabaho, etc. I'm not saying that there is no more pathway, that there is no more means for you to stay. Alam mo, best at this point, kung talaga nag-aalala kayo, maghanap kayo ng consultant or immigration lawyer to help you out and present you with good options. Ayun na nga, Pati ang pagiging PR din, guys, Ito na, sabi naman noon pa, hindi na dapat ito sorpresa sa mga probinsya, nalilimitahan na lang din po ang slots for provincial nomination programs. Na-report na ito last November, Pero ngayon, the past few days, binigay na po yata yung specific number sa iba't ibang mga probinsya dito sa Canada sa allocations nila. Kung ilan po ang, allocations nila. Kung ilan ang pwede nilang tanggapin ng mga nominees for their respective provincial nomination programs for this year. At ito na nga, yung mga opisyal ng iba't ibang mga probinsya, they're not very happy with it. I will show you some lang, I think some provinces like New Brunswick, Manitoba, talagang 50% halos ang ibinawas na slots for them, na allocations for them. Ang sinasabi po ng mga opisyal doon, ibahin naman sila basically, They're not the crowded provinces of, Ontario, where Toronto is, BC, where Vancouver is. Kumbaga sinasabi nila, iba ang sitwasyon daw sa kanila. Bakit naman daw ganun kalaki ang pagtatapyas ng kanilang mga PNP applications? Ayun. Sige, let me show you some, Unahin natin to sa Manitoba, halimbawa. Ayan. Manitoba fights for more skilled workers after Ottawa cuts program. Yan, Manitoba is lobbying the federal government to reconsider its decision to slash by half the number of skilled immigrants the province is allowed this year. Diba? From more than 9,500 in 2024, ang binigay na lang daw po for 2025, 4,750. Manitoba pa lang yan, Dito naman tayo sa, New Brunswick.
Huge cut to immigration will hurt NB, healthcare, and other sectors, the minister says. Ottawa has allocated 2,750 economic immigration spaces to New Brunswick, half the number last year, diba? Yes. Ano pa? Ito, PEI, meron ding mga hinaing, yung mga nandoon. Nako, ayan, PEI immigration targets cut again, leaving businesses and workers worried. Ottawa allocating more than 1,000 immigration spaces in 2025. So ano ibig sabihin yan, guys? Obviously, yung mga nandito na, temporary workers, naghahanap, umaasa yung ilan sa mga PNP, makapag-apply ng PNP program, sa PNP program. There's, it lessens your chances of getting an invitation to apply. Diba? Yung talaga. Ano mangyayari doon? Hindi ka, nag-apply ka, hindi ka binabalikan, mawawalan ka na ng oras, mawawalan ka na ng status. Kapag nangyari yun, ayun din. Practically, you might need to go home. Ang hirap, Ay, naku, guys. Yun talaga. But again, I'm not saying that this is going to happen to everybody. Watch my previous episodes. There are ways that, you can try to do to help boost your chances. You can still, of course, give it a shot, Yung mga Federal Skilled Worker Program, Provincial Nominee Program, diba? Kahit na binawasan yan, meron pa din, try it. And the Canadian Experience class, these are things that you can still, of course, try. Ang hirap lang talaga din, magbigay ng advice ngayon sa mga nagtatanong kung dapat pa bang pumunta ng Canada. Honestly speaking, ako sa totoo lang, if you can delay your plans to come over, delay it until things are a little bit more stable man lang, Yun na lang ang hingin sana, hindi yung pabago-bago, di ba? Ang hirap. Perhaps, maybe sabi nila, after the elections, it could be a little bit more stable, a little bit more predictable, para makapagplano naman for longer term yung mga gustong o yung nagbabalak magpunta dito. Kung ako tatanungin, honestly, I guess sa panahon ngayon, makipagsapalaran lang kayo sa Canada kung landed PR ang programang makakapagdala sa inyo dito. Diba? Magiging landed PR na kayo agad. If that is your end goal, Gosh, it would be no problem also. Maglamiya kayo dito for 1 year, mag-ipon kayo. Diba? And then go home. Hopefully, when things start to become more stable, then you can find your pathway to PR if that is your end goal. Sa mga mapapauwi, ang sabi ng mga nakakausap po mga RCIC, that does not mean that yun yung end ng inyong journey to Canada, di ba? Hindi dapat ganoon. Kung talagang pangarap niyo mag-Canada, remember that some of our kababayans, it took them so long, 10 years, until na-secure nila ang permanent residency dito. Yung iba, umaalis, tas bumabalik. Iba, naghihintay ng several years outside of Canada. Maybe, that could happen to you. If you still have time, if you are still able to wait. So, there's still hope. Tsaka tandaan nyo, kung nakapag-Canada na kayo, may work experience niya kayo dito, then mapauwi kayo kung saan man kayo galing, yung work experience niyo can be used for a future application. That's a plus already on your side. So, ayun lang naman. Mga tumatakbot lang to sa isip ko ngayon, What do you guys think? If you have stories to share about, you or someone you know na baka hindi na-extend ang status, and you are willing to share your story and what you are planning to do now, put them down there in the comment section. Magkwentuhan tayo na maiksi dyan sa baba. Yun lang naman. I will end this episode here. I'll see you guys in the next one. Bye!